nabanggit mo kanina din yung labor-only contracting. Paano naman po yun at Mm. ano po ang implications niyan sa ating batas kapag kasi nga sabi niyo din, 'di ba, ang presumption is Mm. labor-only contracting, 'di ba? Unless proven Mm. otherwise based on yung mga enumerations po na sinabi ni Dean para sa isang contractor. Ano naman po yung labor-only contracting din? Ang sabi ng Article 106, labor-only contractor ka kapag wala kang compliance doon sa mga requirement na ito ng Mm. batas at ang ginagawa lang ay nagsusupply lamang ng tao. Halimbawa, yung example Mm. natin kaninang security agency, wala siyang compliance doon sa mga capitalization requirement, tapos nagsusupply siya ng gwardiya. Ang problema ho dito, Mm. Attorney Mimi, wala tayong parusa dito sa mga labor-only contractor. Ang tanging Mm. consequence nito, yung mga gwardiya na isinupply doon sa hotel, magiging empleyado ng hotel at hindi na ng agency. Mm. Kasi labor-only Opo. contractor ito. Naalala ko noong Mm. 2019, ang Kongreso natin ay nagpasa ng isang bill na itinatawag na Right to Security of Tenure Bill para i-correct sana ito at maparusahan yung mga labor-only contractor. Kasi nga walang parusa talaga. So kaya Opo. lang ang problema nung makarating ito sa Malacanang, binito po ito ni Presidente Duterte. At ang reason, Mm. it will destroy the balance daw between labor and capital. Kaya hindi na po ito naisa batas. Mm. So kaya patuloy po ito. Mm. Ang katotohanan, Attorney Mimi, meron naman, legal naman talaga ito kung may compliance sila. Ang May pinakamahirap compliance, dito, yung mga in-house ang pagkontrata tapos fixed term. Halimbawa, itong dumating na yung Bermans, yung isang mall, Mm. nag-hire ng napakaraming empleyado kasi dumadami na ang mga shoppers. Madami po ang Ang customers. kontrata nila Opo. hanggang December 31 lamang. So September 1 to December 31. Pagdating next year, wala na silang trabaho. Sabi ng Korte Suprema, legal yan. Kasi fixed term employment yan. Ito yung tinutukoy nilang end of contract. Mm. So legal Oo. naman ito kasi wala namang batas na nagbabawal dyan. Mm. Naku, yun pala yung intricacy din, no, na kailangan din natin maintindihan din. Siguro, Mm. in addition to what you said din, no, prohibited kasi yung labor-only contracting kasi ang nangyayari minsan Mm. din, lalo na kung malalaking kumpanya, no, ang ginagawa nila para po maiwasan din yung pagre-regularize ng ibang employees, no, ang ginagawa nila, gumagawa ng isang parang kumpanya, 'di ba, na ang ginagawa lang naman talaga ay mag-supply ng tao sa kanila din, 'di ba? So Yun. ganun ang nangyayari. Kaya din ipinagbabawal yun. Kaya kagaya ng sinabi ni Dean, ang nagiging direct implication nun from a legal perspective is nako-consider sila as empleyado ngayon ng principal din, no, kung saan sila naka-declare or saan naka-assign. Kasi nga parang sinicircumvent niyo yung batas In fact, employee niyo kasi sa inyo lang naman nagsusupply, 'di ba, ng tao, tapos hindi niyo kino-consider na employee.